Ako nga pala si Kyla, 21, first year college sa isang university sa Manila. Katulad ng karamihan, halos buhay ko na ang social media. Lalo na nung pandemic, naging libangan ko na ang pagpo-post sa TikTok at Instagram. Nag-viral ang isa kong dance video. Akala ko swerte. Hanggang sa dumami ang nagme-message, likes, comments. Nakakatuwa sa una, hanggang dumating ang isang comment na paulit-ulit. Perfect ka. Gagawa ako ng version mo. Sa akin ka lang. Inignore ko. Pero maya-maya, may friend request sa Facebook, IG, Twitter. Pare-parehong pangalan. Elijah. Profile pic? Wala. Pero lahat ng accounts niya, nakapollow sa akin. Kahit sa mga bagong gawa kong dami account, parang laging nauuna siya. One night, may natanggap akong message sa Messenger mula sa unknown account. Nice yellow pajamas, bagay sa'yo. Mas cute ka pag di ka nakabra. Napaatras ako. Tinignan ko suot ko. Tama siya. May camera ba? Tumingin ako sa bintana. Wala. Tinawag ko agad ang kuya ko. Kinaumagahan, pinasuri niya yung kwarto. May hidden camera pala sa plug adapter ng kwarto ko. Isang spycam na nakakonect online. Sino naglagay? Naalala ko, 2 weeks ago, may nagpadala sa dorm ko ng free gift. Galing daw sa isang influencer brand. Charger daw. Akala ko legit. Fake pala. Spycam. Pinabura ko agad lahat ng social accounts ko. Nagpalit ako ng number. Inalis ko lahat ng online presence. Pero akala ko tapos na. Nag-email siya. Akala mo ba ganun lang kadali takasan ang taong totoong may gusto sa'yo? Hindi mo na mabubura ang atensyon ko, Kyla. Nasa'yo na ako. Attach sa email. Screenshot ng screen ko. Habang binabasa ko ang email niya. Live habang nangyayari. Tinakpan ko agad ang webcam. Sinaksak ko ang laptop. Tumakbo ako palabas ng dorm. Tumira muna ako sa lola ko sa Laguna. Walang wifi, walang signal, tahimik. Pero isang gabi, may kumatok. Pagbukas ng pinto, may nakalagay na envelope sa sahig. Walang tao, walang sasakyan. Binuksan ko. Mga printed screenshots ng mga private conversation ko. Mga video calls, lahat. Kahit naka-private na ang lahat. Kahit inalis ko na ang apps. At sa dulo ng folder, isang litrato ko natutulog sa kama ni Lola. Nakasulat sa likod, mas bagay ka sa tunay mong follower. Handa ka na bang i-add ako sa totoong buhay? Hindi ko alam kung paano niya nagagawa yun. Pero lumipas ang isang linggo, bigla na lang siya nawala. Hindi ko alam kung ano nangyari. Basta hindi na lang siya nagparamdam. Pero mas okay na ako ron. At least wala nang nangungulit sa aking stalker. Ang pangalan ko ay Janelle. 22 taong gulang. 4th year college student. Tahimik lang akong tao. Hindi pala kibo. Mas gusto kong mag-isa. Hindi ako sanay sa atensyon. Kaya nung bigla siyang lumapit, para bang may kakaiba agad. Aaron ang pangalan niya. Classmate ko siya sa minor subject. Matalino, pero reserve. Yung tipong hindi mo mapapansin, pero sa isang iglap, nasa tabi mo na. Noong una, parang okay lang. Nagugulat na lang ako.
Alam niya kung anong section ko, saan ako nakaupo sa library, at anong favorite drink ko sa cafe. Akala ko observant lang, pero dumalas ang coincidence. Bigla ko siyang makikitang nakatayo sa tapat ng dorm ko. Sinasabi niyang napadaan lang. Minsan, may food sa doorstep ko with no note. Pero alam kong galing sa kanya. Nagpapadala siya ng printed pictures ko na hindi ko alam kung kailan kinunan. May isa pang ang larawan na nasa loob ako ng kwarto, natutulog. Hindi na ako nakatulog ng maayos mula nun. Nagpalit ako ng number. Nag-block ng socials. Pero may sulat sa ilalim ng unan ko, kinabukasan. Kahit anong itago mo, Janelle, ako pa rin ang makakahanap sa'yo. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa dorm. Minsan, dumidilim ang bumbilya. Naglalag ang wifi. Yung electric fan, bigla na lang umaandar kahit naka-off. Para bang sinasadyang iparamdam sa akin na hindi ako ligtas kahit sa sariling kwarto ko. Lumapit ako sa guard ng dorm. Tinignan nila ang CCTV pero laging may glitch sa oras ng insidente. Isang araw, may narinig akong ingay mula sa CR. Lumingon ako sa salamin. May sulat gamit ang lipstick. Hindi mo ako matatakasan. Hindi na ito tungkol sa gusto ko, kundi sa nararapat. Umiiyak akong nag-impake. Umuwi ako sa probinsya namin. Akala ko tapos na. Pero isang gabi, nagising ako. May malamig na hangin sa kwarto ko. Bukas ang bintana. At sa paahan ng kama ko, may nakaupo. Si Aaron. Hinawakan niya ang kamay ko. Nanginginig ako sa takot. Binulungan niya ako. Minsan, kailangan mong kuhain ang gusto mo kasi ayaw nilang ibigay sa'yo. Sinubukan kong sumigaw pero tinakpan niya ang bibig ko. Pumatong siya, umiiyak habang paulit-ulit na sinasabing, "Mahal kita, mahal kita. Bakit hindi mo ako mahal?" Iyak ako ng iyak. Nilalabanan ko siya. Akala ko katapusan ko na. Pero pumasok si Papa. Hawak ang gulok. Nang makita niya kami, walang sinayang na segundo. Sinugod niya sa Aaron at halos patayin ito sa galit. Ngayon, si Aaron ay nasa mental facility. Pinilit ng pamilya niya na may depresya lang siya. Pero sa bawat gabi, naiisip ko, bago pa siya dalhin ng mga pulis, may sinabi siya sa akin habang duguan at nakangiti. "Babalikan kita. Sa susunod, wala nang makakasagabal." Ako si Rina, 20 years old. Mahilig magbasa ng mga creepy stories, threads, horror forums at kung ano-anong dark mystery online. Hindi ako naniniwala agad sa kwento. Madalas, gawa-gawa lang. Pero may isa akong hinding-hindi makakalimutan. Naalala ko pa, gabi yun. Wala akong magawa, kaya nag-deep dive ako sa mga forums tungkol sa dark web. Doon ko unang nabasa ang thread. Isang chatroom kung saan totoo ang lahat, pero wag kang magkamaling mag-reply. Nagbiro pa ako sa sarili ko. Di, wag akong mag-reply, sabi ko. May nakalink sa post. Wala sa Google. Kakaibang URL. Pero dahil curious ako, sinubukan kong i-access gamit ang Tor browser. Walang fancy graphics. Itim lang ang screen, puting font.
Nakasulat sa chatroom, "Welcome. Pakibasa ang patakaran. Isa lang ang rule. Huwag kang mag-reply. Huwag na huwag." May 5 agad sa chatroom na pumasok. Si Spec21, si Hallow, si Someone Near You, si Baby9 at ako, Just Rina. Naglalabasan sila ng mga nakakatakot na kwento, pero hindi tulad ng karaniwan. Mga detalyeng parang alam ang nangyayari sa'yo habang nagtatype ka. Isang user, si Someone Near You, nagchat, "Rina, ang ganda ng curtains mo, pero hindi bagay sa wall mong mint green." Napatingin ako. Tama siya. At never ko namang na-post yun kahit saan. Nag-type ako ng, "Paano mo nalaman yan?" Pero bago ko pa masend, naalala ko ang rule. Huwag kang mag-reply. Delete, close tab, exit browser. Pinilit kong kalimutan. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng notification. Pero wala akong internet. Naka-off ang router. Pagbukas ko ng phone, isang unknown number ang nagpadala ng mensahe. "Sinubukan mong sumagot. Kahit nagbura ka, nakita ka namin." Sunod-sunod ang mga message. Picture ng likod ko habang natutulog. Picture ng aking laptop screen. Picture ng aking muka mula sa itaas, parang galing sa kisame. Kinabahan ako. Tinakpan ko ang laptop camera. Tinanggal ko ang baterya. Umalis ako sa bahay. Tumira muna ako sa kaibigan ko. Pero kahit saan ako mapunta, may papel na sumusunod. Sa kotse, sa kwarto ni Mika, kaibigan ko, sa loob ng bag ko. Pare-pareho ang nakasulat. "Bumalik ka sa chatroom. Hindi pa tapos ang usapan natin." Na-trace daw ng isang tech friend ni Mika ang pinagmulan ng link. Pero walang ganong server. Wala sa logs. Para raw self-erasing ang site. Pero isang gabi, nagising si Mika. Wala na daw ako sa kama. Nahanap niya lang akong nakaupo sa harap ng laptop. Blanko ang screen. Umiiyak ako at walang imik. Sabi ko raw, paulit-ulit, "Hindi na ako makalabas. Hindi na ako makalabas, Mika. Nandito pa rin ako sa chatroom." Ngayon, sabi nila, nagka-trauma lang ako. Hindi na ako masyadong nagsasalita. Pero bawat tahimik na gabi, naririnig ko ang notif. "Someone near you has entered the chatroom." Ako si Carla, 26, call center agent, night shift. Sanay ako sa katahimikan ng gabi at pag-uwi ng mag-isa. Pero nitong mga huling linggo, may kakaiba. Parang may sumusunod sa akin. Hindi ko makita, pero nararamdaman ko. Yung malamig na hangin, yung tunog ng yapak sa likod, yung aninong dumudungaw sa likod ng gate ng boarding house. Una kong napansin nang makatanggap ako ng anonymous message. "Pauwi ka na ba, Carla?" Ayun yung message. Sino to? Wala namang name. Walang profile picture. Akala ko prank lang. Sinagot ko ng, "Sino ka?" Pero hindi na siya nag-reply. The next night, may selfie ako habang nasa jeep. Same unknown number. Nag-send ng screenshot ng larawan ko. Nakuha niya sa ibang angle. Hindi ko ito selfie. Kinilabutan ako. Mula noon, hindi ako mapakali. Sa opisina, may mga bulaklak sa desk ko na hindi ko alam kung kanino galing.
Sa boarding house, may pakete ng candy sa pinto ko. Paborito ko pa naman. Nagsimulang sumakit ang ulo ko. Hindi ako makatulog. Ramdam kong may nagmamatsyag. Minsang pauwi ako, may napansin akong motor na palaging sumusunod. Paulit-ulit, minsang tinangka ko siyang abangan, pero mabilis siyang nawala sa dilim. Tumawag ako sa pulis, pero ang sabi lang nila, baka ex ko daw. Wala akong ex na ganon. Hanggang sa isang gabi, may tumawag sa landline ng boarding house. Hindi ka ba natatakot, Carla? Hindi ko alam kung paano niya nakuha yung number na yon. Napatigil ako. Bagay sa'yo ang pula. Sana isuot mo uli yung damit mo noong Tuesday. Napaiyak na ako. Wala akong sinabihan tungkol sa damit na yun. Wala ring CCTV sa labas ng boarding house. Lumipat ako. Pero sa nilipatan ko, may sulat sa ilalim ng bagong pintuan ko. Wala sa lugar ang takot. Nasa paligid lang ako. Ako naman si Ryan, biker, freelance videographer. Una kong narinig ang kwento ni Carla sa group chat ng dating tenants sa boarding house. Siya raw yung na-stalk. Naramdaman ko yung kaba niya, pero hindi ko inakala na magiging sunod ako. Nagsimula nang makatanggap ako ng email. Walang laman kundi video clip ng sarili kong kwarto. Kinilabutan ako. May gumagalaw ng camera ko habang tulog ako. Pero lahat ng bintana ko nakalak. Wala namang bakas ng forced entry. Akala ko multo. Pero sunod na linggo, may sinend ulit. Ako habang naliligo. Dito na ako napasigaw. Tumawag agad ako ng pulis. Pero wala silang nahuling tao. Iba na ang gumagawa nito. May access siya sa bahay namin. Ako ang pangatlong biktima. Ako nga pala si Ira. Ako ang bagong tenant sa Unit 4. Tahimik ako. Hindi pala socialize. Pero may napansin akong kakaiba. May bintana sa taas ng CR mirror ko na maliit na butas. May araw na pakiramdam ko may mata sa likod ng mga butas na yun. Kinompronta ko si Mang Ador, caretaker ng bahay. Tinignan niya raw pero wala namang kakaiba. Pero nang umalis siya, may nakita kong lumang cellphone sa kisame. Naka-on ang camera. Sinenyasan ko agad ang pulis. Dito na nabunyag ang totoo. Ako si June, investigador. 3 tenants, iisang boarding house, iisang stalker. Sinaliksik namin ang mga footage. May pattern. Ang lahat ng biktima ay nanirahan sa Unit 4. Si Carla, si Ryan, at si Ira. At palaging ilang linggo matapos lumipat, may nangyayaring paglabag sa privacy. Lahat sila nakatanggap ng mensahe mula sa isang hindi kilalang source. Nakatanggap kami ng lead. Dating tenant ng Unit 4, si Jerome. Estudyanteng na-kick out sa school dahil sa hacking incident. Nang pinuntahan namin ang dating address niya, wala na siya ron. Pero may nahanap kaming silid sa ilalim ng attic ng bahay. Puno ng monitors, cellphones at mga hard drive. Nakalink ito sa mga hidden camera sa buong boarding house. Ang pinakang nakakakilabot, sa isang file may nakasulat. Sila lang ang nagsumbong, pero mas marami pa akong alam. Nakuha rin namin ang larawan ni Jerome mula sa dating CCTV. Pero napansin ng isa naming kasama, caretaker, si Mang Ador sa lahat ng video. Hindi si Jerome ang stalker.
Si Mang Ador pala mismo ang stalker. Ginamit lang niya ang pangalan ni Jerome para iligaw ang investigasyon. Siya ang naglagay ng kameras. Siya ang nagmimensahe. Siya ang nagbibigay ng regalo. Nang pinuntahan namin siya para arestuhin, hindi na siya mahanap. Naiwan sa kwarto niya ang isang cellphone. Bukas ang camera. Live feed mula sa bagong tenant sa Unit 4. May bagong biktima. Ako si Mariel, ang bagong tenant. Bagong lipat lang. Tahimik at mura ang boarding house. Perfect. Pero ilang araw pa lang ako rito, may natanggap na akong mensahe sa chat. Ang ganda mong panoorin habang natutulog.